Hello, good morning, everyone. Again, this is your subject teacher, Dr. Riza Messina Narciso, for the CBM 112 Productions and Operations Management with TQM. So we are already halfway there sa ato ang discussion for the big picture. So now I am going to discuss to you about big picture A, specifically the unit learning outcome A. So we are going to discuss only one lesson for this big picture, but it is subdivided into YOLO A and YOLO B. So it's the project management. And brace yourself, kay medyo ano dyan siya, isa ni siya sa mga pinaka um, complicated and kanang challenging nga mga lesson for these subjects, CBM 112. Pero of course, I am always here to address your questions. So just PM me or just chat in our GC if ever nga naatay mga dili masabtan, and I will try my best to answer you in a most easy way para mas masabtan po ninyo, guys. Okay? Are we ready? So let us start. Outline, we are going to discuss about the importance of project management, project planning, project scheduling, and project controlling. So nagdagan lang jud ang discussion ani sa tulo ka buok nga phases on project management. Okay, learning objectives. When you complete this lesson, you should be able to first use a Gantt chart for scheduling, draw AON networks, and complete forward and backward passes for a project, and determine a critical path. Five is calculate the variance of activity times, and six, crash a project. So, kani siya nga mga learning objectives, giisa na lang ni siya for the entire lesson. Pero for YOLO A, we are just going to discuss about project planning and project scheduling. So, I ought to discuss the project controlling into the fourth na separate na video para mas makonekta nato ang iyahang flow kung giunsa siya pag-compute. Pero in your sim, as you noticed in your sim, part sa YOLO A, nag-end ang discussion ato is about sa project controlling sa PERT, yes. Pero yun na nga, I intend to make the discussion on project controlling on the fourth video para maisa lang jud ang iyang pag-analyze and then pag-comprehend pod sa kato nga topic, kay medyo tricky man gud to siya or medyo lisod pod siya. Okay. So what is the importance of project management? Wherever your career takes you, one of the most useful tools you can have as a manager is the ability to manage a project. The stakes in project management are high, of course. Cost overruns and unnecessary delays occur due to poor scheduling and poor controls. So, as of now, you are dreaming to become an accountant, right? Pero wala mo ta kabalo kung asa ta dalon sa panahon, no? So maybe you are dreaming as an accountant, pero naiuban nga dito sila mapunta na noon in teaching, just like me. I'm considered as a teacher by accident actually. Kay dili man jud good ko education graduate. So I'm a business administration graduate. So supposed to be I will be working in an industry as an HR personnel. Pero of course, lahi man ang career nga gianuan ako karon, nasudlan ako karon, pero still I am happy with this kay nagdugay pud ko diri for 10 years, diba? So pareha sa inyo ha, you are dreaming to become an accountant pero wala ta kabalo basin mahimo da imong lawyer, basin mahimo da imong kanang head sa isa ka department pero not related in accounting pero related in finance ana, or instead nga mangimpliyo mo dito na noon mo sa time nga mag create mo own business niyo, which is very good, di ba? So kana tanan guys nga mga biskan asa man mo dalon sa inyong kapalaran, kumbaga aduna jud tay mga project nga maagian. Okay, ang project man gud guys, it must be differentiated into non-project. Kasi if we say project man gud, it's a one time or siya one time nga
nga program, or yes, it's a project, nga dili siya routinary. If we say manggod non-project, kumbaga, routinary na siya nga mao'y permanente nimo ginabuhat, di ba? So, just like for example, as a teacher here sa UM, so, it is not routinary nga magsige himo og SIM or katong instructional manual. So, nahimo siyang project, it's because we embrace the online delivery na learning or the distance education learning. Okay? So, mao na siyang project ang pagbuhat namo sa SIM because it is not routinary for us. Ang routinary nga activity sa amua is ang pagtudlo sa mga students, right? So, that is a non-project. Okay, now, for example, si UM, aduna siya program nga tree planting and tree growing. So, asa man na siya mapunta? Is it a project or non-project? So, we can identify that as a project kasi dili man guna routinary nga ginabuhat sa UM nga magsige siya og kanang tanom o mga tree. Pero, if ato na siyang ibutang nga program dito sa Department of Environment and Natural Resources, tree planting and tree growing is a non-project for them. Because in the first place, mao man siya na ang ilang trabaho, di ba? So, saving our Mother Earth. And then, part po ana niya is ang tree planting. So, normal na lang na sa ilaha. So, remember na yung nakabutang diri, the stakes in project management are high. Kasi dili man gud siya routinary. Usually, na-create ang project tungod sa giset nato nga strategy. Okay? So, di ba in the previous topic, we tackled about mission and strategy. So, in order for us to achieve the mission, naa sa strategy nga mutubag on how to get there. So, kung ang ato ang project is kani, example, kanang tree planting and tree growing para sa isa ka paper manufacturing industry. Kasi important pud kay na sa ilahan, no? Because kay ang ilahang mga main source biya jud nga raw material, pinaka main nila is ang tree para maka-create sila paper, for example. So para sa ilaha, make or break jud kaayo ning project nga tree planting and tree growing. Okay? So kung failure gani ang mahitabo nga tree planting and tree growing, dako kaayo ang effect ana sa ilaha. So ang output nila maybe maglow, plus makasuhan pa dyan na sila. For example, kay naamang gud na sila specific nga balaod nga ginatuman. For example, naupaw na lang ang forest tungod kay sige nila kaingin para lang nga makakuha og kanang raw materials for their paper manufacturing, for example. And then kung successful naman ang project nila na tree planting and tree growing, so of course hitting two birds with one stone na siya. So, preserving Mother Earth, and then second pud ana niya is kanang profit po na sa ilahang side. Kasi ang supplies nila for raw material is naara dira. Okay, so examples of project. Okay, building construction. Kato ganing pagsugod sa K-12 na educational program nato. Di ba, we build a we build a structure, for example, kanang room para sa additional nato nga mga rooms. Kay kung nabantayan ninyo, nadungagan biya og 2 years for the K-12. So, maunang, kailangan po nila og extension para sa makater tong mga senior high school nato. So, dili man pud na ingon nga kada adlaw sila mag-build, para lang man pud ato nga project nga ma-accommodate nila ang ilang mga estudyante. Labi na nga naa sila sa public. Labi na sa public nga eskwelahan. Sa private, naa gihapon mga construction nga ongoing katong pag-implement sa K-12 nga educational program, just like si UM. Si UM naga-improve gihapon siya sa iyahang nag-upgrade gihapon siya sa iyahang building para lang pud nga makater ang mga additional pud nato nga mga senior high school students, kasi junior high school lang man siya good originally. So, research project is considered also to be a project, di ba? Sa inyuhang curriculum diri sa accounting, muagi jud ta og thesis. So dili man pud na siya nga ingon nga kada klase, kada
Yes, kada klase naga thesis mo. Although part sa criteria ang research, pero lahi man kog format ang mga research nga ginahatag ni teacher everyday in the class than sa katong official jud nga research nga enrollan ninyo solely for the thesis. Okay, so lahi pud na siya og format. Kay kung maingon tag research nga kanang sa normal lang, ano lang na siya kanang murag naalay question, answeran, ana lang siya. Pero if we say thesis manggod, studyhan mo jud guna siya throughout gikan sa sugod hangtod sa last. So naay siya process, so medyo madugong laban pud siya. That's why it's considered as projects also. Okay, management of project first, as what I told you, first phase is the project planning. So this is where the goal setting, defining the project team organization, and the identification of the resources are being made. Second is scheduling. You are going to relate people, money, and supplies to specific activities and activities to each other. Okay, kumbaga sa scheduling manggod, important kay ni siya, no? Kay in every project, naaman jud tay gina-consider nga mga deadlines. So para dili ta ma-delay, for example, kailangan dyan nato siya i-schedule ang mga resources, labi na ang kanang mga raw materials, equipment, and labor. Katong mga factors of production, consider to nato. Okay, so last one is controlling. So controlling, monitor resources, costs, quality, and budgets, revise plan, and shift resources to meet time and cost demand. So have you noticed that in the post-decon, the management function, pinakauna si planning, pinaka-last gihapon si controlling, right? So since this project is a phase, kani siya, kaning tulo, it's a phase. So murag cycle gihapon siya. Pag once nga mag-end ang project, you need to close the project jud. So ang last nga phase nga imong agian is ang controlling, in which this is where the evaluation and assessment would take place. So sa controlling po nato ma-monitor ang resources. If kulang ba ang resources, kailangan ba siya dagdagan, or sobra ang resources, so kailangan na atay iuli, for example. Or are we on delay? Or are we just on track sa ato ang deadline? Diri ako nato mabalaan si controlling. Pag once ma-assess ni nato diri that would be the time nga kailangan ta mag-revise sa ato ang plano nga giset sa number 1, or kailangan ta mag-shift resources to meet time and cost demands. Mag-add-on ka og mga equipment, mag-add-on ko ang mga laborer, or pa-overtime mo nimo ang laborer nimo para makamit ta sa demands. So ang madugo jud kaayo diri is kaning si controlling. So project management activities, okay, mo na siya. In planning, guys, nag-set man tag objective, nag-identify po tag mga resources, unsa ang mga kailangan, and then we are going to create the work breakdown structure. Very important. Mo ni siya ang first diagramming nga ato ang ma-discuss diri sa CBM 112, no? Pero easy lang maning work breakdown structure na ata sa easy level ani. Okay, so then create a project team organization. If once manggod na ay project sa isa ka company, mag-create manggod na siya og special team nga maoy mo man ana nga project. So because it's a special project, dili siya routinary nga project, no? So no, dili siya non-project, routinary na project, sorry. Dili siya non-project. Okay, so by that, kailangan nato og mga team. So kinsa man ang usual nga mag-identify sa project team? First is ang top management. I-identify na niya kung kinsa ang chairperson. Kay ang chairperson is very important kay siya manggod ang mag-perform sa post-decon jud nga management functions and mag-control sa other nga mga katong management functions. And by that, pag maka-identify na sila o kinsa ang head, pwede nang ang head ang mag-identify kung kinsa iyang mga members. Or with the help gihapon of top management kung kinsa ang ilang i-identify. Making sure nga ang ilang i-identify is a needed expert para sa kana siya nga project para ma-accomplish siya on time. Okay, so that is for the planning. Second is for scheduling. So project activities, start and end times, and then the networking. So actually, in the scheduling, guys, we are going out as an output sa work breakdown structure, di ba
nag-breakdown ta sa mga trabahoon para ma-accomplish ang project mo na siya ang work breakdown structure. Okay, pero structure, it's because it can be portrayed in a similar lang sa kanang organizational chart nga usual nato makita in ana iyang pag-portray. So sa scheduling, pag once ma-identify na nato ang mga task o activities, kailangan ta mag-identify kano saan siya magsugod, kano saan po ni siya mahuman. And kailangan po nato siya i-identify if naa ba siya predecessors. Kana ganing murag kumbaga sa curriculum nato, siya prerequisite kumbaga. Murag og dili mo maka-enroll for the next subject if ever nga dili ninyo ni ma-accomplish, dili mo mataga-agrado ani nga subject. Murag siya ginana ba? So you cannot proceed to the next step without accomplishing the previous step. So that is also needed for scheduling. And then, ang last one is networking. So, i-portray nato i-display nato ang katong mga relationship niya through what we call Program Evaluation Review Technique or otherwise known as the PERT. Okay, so ang last one is ang controlling. So, diri na itong pag-monitor, comparing, revising, and magbuhat na punta og action plan. Okay, so for the project planning, guys, mo ni siya ang trabahoon, no? So mag-forecast ta og time kano sa siya mag-start ug end. Murag gina-forecast na nato siya dira jud pud. Then cost, kani nga activity or kani equipment pila ang magasto nato ana. Kumbaga in the planning part na ana niya ang budgeting, pero forecasted pa lang na tanan. So kailangan na siya nga i-actualize. Then defining the project, naa na dira ang content tanan gikan sa sugod hangtod sa last. And developing work breakdown structure, and ano siya og nawong mura siya organizational chart ang pagbuhat sa WBS. Then kinsa tong mga team nga mo trabaho para ani nga project. Okay, next one is ang scheduling. Part ana is ang PERT. Mo ni siya ang nawong sa PERT. Sequence activities. Second is assigning people. Kinsa man ang motrabaho sa activity A, activity B, activity C. Okay, so natay mga assignment of people. Kinsa man ang mo-monitor ana. Okay, schedule deliverables. So kani siya is an example of a Gantt chart. Okay, kanang naka-shade lang ta dira. So activity 1.1, pila man na siya ka month, adlaw, or weeks mahuman. So, diri at dapita sa taas na diri ang labeling. So, further, ma-discuss ni siya later sa topic. And then, ang scheduling resources dayon. So, ang last one is controlling. Sumpay ra ni actually diri So, pananlitan, kalit lang og baha. So, di ka makapadayon sa imuhang road widening construction. No, sige bahaan mag-appeal, pero namo tay deadline gimit karon pagkahuman sa baha unsa may buhaton nimo. So since we are close to our deadline, kailangan nato i-fast track ang ato ang trabahoon. So that is why in controlling we need to revise our plan, no? So part of revising the plan is also revising the content of the project evaluation review technique. And then part of that is naatay mga changes pod sa ato ang resources. Mag-add ba ta og trabahante, mag-add ba ta og equipment, pa-overtime mon ba nato sila or whatever. Mo na siyang ang controlling is very kanang tricky kaayo siya nga part actually. Pero sige lang. Ato lang na siyang himay-himayon on the next video para mas masabtan. Okay. So mo na siya ang summary. Okay, so actually, for our first video, we are going to conduct a diagramming sa duha ka buok, the work breakdown structure and then the Gantt chart pa lang. So kana lang sa ang ato ang i-diagram for this video. Ang next nga video dito na ang halo computation, another diagramming and others. So sige lang, relax lang ta guys. Okay, take note lang ta, basta replay lang siya ta sa video kay para masabtan siya pag-ayo. Okay, project planning. Nagbalik-balik na ta.
So actually kato ako ang gi-discuss ganina mauna ni siya. Okay. Planning project, creating WBS. You cannot start a project, guys, without this WBS. Okay, so that is why very important kayo nga mag-create ta og WBS. Then determining resources, of course, mag-forecast ka daan sa resources ug sa budget nimo ug sa time. Okay? So, often temporary structure uses specialists from entire company. Kung uses specialist, kumbaga kung naay project, you're going to pick the best of all the best. Kasi murag one-time project manggod ni siya, and whatever the result of this project can make or break your company. So that is why you need to pick the best of all the best. Okay? So it is headed by project manager. Okay, permanent structure called matrix organization. So, project organization works best when work can be identified with a specific goal and deadline. Diba? So, kailangan time-bounded should ta always. Kay, mag-unsa man ang project nga walay klaro kung kano sa siya mag-start o kano sa siya mag-end o walay klaro nga goal, diba? As what I told you, it can make or break the organization. So, the job is unique or somewhat unfamiliar to the existing organization kasi it is non-routinary. So, the work contains complex interrelated tasks requiring specialized skills. Ang uban pa ana, guys, is mag-outsource po na sila or mag-rent sila sa others or mag-hire sila ng mga temporary workers. Depende kung daghang budget. Ana. So, pero pwede po nga i-utilize po nila kung unsay resources nga naa sila sa organization. Depende na sila ha. So, the project is temporary but critical to the organization. That's what I told you. So, the project cuts across organizational lines too. Okay? So, unsay pasabot ani mo ni katong ginatawag nga matrix. Nga since it is a temporary nga team or project team, ano siya kanang it is connected sa tanan. Okay? May unta to kung ang company is na sila project management department or project department, pero seldom ra kaayo nang makakita kag inana ang company. Siguro kung dako na jud kaayo ang company. Pero usually wala jud tay project department. So ang ginabuhat na lang sa uban jud ana is nag-pick na lang jud sila inside kung kinsa ang muman ana. Okay? So inana ang mahitabo. So the role of the project manager, highly visible and responsible for making sure that all necessary activities are finished in order and on time. Crucial ang trabaho ni project manager actually. The project comes in within budget, nag-forecast kag budget during sa planning, so make sure nga ang imuhang budget is on track, no? The project meets quality goals, dili siya pwede nga nag-agad lang ka sa quantity, sacrificing the quality of your project. Kaya tungod kay nag-agad ka nga, mahumanda yun siya on deadline. So, the people assigned to the project receive motivation, direction, and information. Actually, kani siya, isa po ni siya sa pinakalisod. Kasi, lisod mong good i-control ang mga tao. Diba? So, kailangan jud nila nga, for them to be monitored and for them to be empowered, kailangan jud nga leader jud ang ato ang project manager. So, project manager should be good coaches. Dili nang pangutanon ka, masuko dayon. Okay? Good communicators. Kumbaga, ang uban pa kay, dapat daw ka nang makabuhig patay. Nga kanang murag maglisod na o kanang unsa ang next nga decision, pero sa iyaha is positive lang gihapon, naalagi tay way ana. Then, able to organize activities from a variety of disciplines. Okay, so although dili siya ingon nga expert sa other discipline, pero how pud siya nga kanang mo coordinate pud sa other nga disciplines. Okay, now let us start discussing the work breakdown structure. Take note, guys, that WPS contains usually 4 levels, pero pwede pagod na nimo dungagan og kanang ika-5th, ika-6th, depende sa imo nga kung unsa ka detailed ang gusto nimo nga pag-breakdown sa trabahoon.
Okay, so in the work breakdown structure also, we have here kaning nga kuan, gina-consider po nato ang level ID niya. Ang tama jud nga pagbuhat sa work breakdown structure is to conduct a brainstorming sa imuhang mga project team and then sa mga specialists and experts. That is the best way on conducting the work breakdown structure actually. Pero since we are in the academy and we cannot do that, we cannot actualize on that, in here, we are assuming that the work is being given. So, ang inyuhan na lang trabahoon, guys, since given na ang data, inyuhan na lang siyang i-form into a structure. Okay? Pero ang pinaka-best ana is mag-brainstorming jud mo sa inyuhang project team. Okay? So, how are we going to make a work breakdown structure? That's the question. Okay? So, let us familiarize first the level. First level is the name of the project. Okay, example, I am joining now the Commission on Higher Education Education's project entitled Project Right. Okay, ang Project Right, guys, are composed of doctors and professors that are tasked to make a module para sa online learning para karon nga school year. Kay due to pandemic, we are now forced to kanang engage into online blended learning actually, di ba? So, isa sa mga difficulty and challenges manggod sa uban ng mga university and colleges is that wala sila resources on how they are going to communicate with their students. So, as an initiative of the Commission on Higher Education, nag-set sila og project known as Project Right. Pwede na nato siya ibutang as the name of the project. Actually, kamo man po'y magbuot kung project manager mo pohon, kamo may magbuot kung unsa ang name sa inyong project. Okay? So, ang second na level is to identify the major task in the project. So, itong mga main task jud nga involved. Kumbaga, so work breakdown structure, gi-categorize lang nato siya ang task nila para whenever mag-assign ta og personnel, makabalo dayon ta, uy, kani expert ni siya regarding this major task. Kani siya expert ni regarding this major task. So, whenever nga mag-assign ka og personnel, you can know right away kung kinsa ang pinaka-best nga imuhang ibutang dira. Okay, so, of course, ang major task, kailangan na nato siya i-break down pa jud into subtask in the major task. And then, ang subtask in the major task, kailangan na nato na siya buhatan o kanang activities or work packages to be completed. Katong specific activities na jud ba? Kanang na jud siya, naka-sentence na jud siya. Dili siya parehas aning 2 and 3 nga murag ka-categorize siya. Okay, to actualize. Example of the work breakdown structure. Level 1, develop Windows 8 operating system. Okay? Take note of the level ID. Since level 1 man na siya, it only involves one number. Okay? And usually, it is 1.0. Okay? 1.0. 1 lang kay disregard na natin ng 0. Okay? So, that is the name of the project. Whenever gani nga makakita ta og level ID nga 1.0, it means that it is the name of the project. Okay? Do not be confused when you search in the Google. Kay naman uban, instead nga 1.0, ang gamit nila is 2 or 3. Pero again guys ha, I appreciate nga magkandak ta og additional research sa internet, pero for uniformity, mag-stick lang ta ninyo sa kung unsa ang naa sa siguro. Kung unsa ang naa sa ebook na lang. Okay, para uniform tatanan. Okay? So next na to nga buhaton is ang level 2. So, para ma-accomplish ang iyahang work nga, ang ilang project nga develop Windows 8 operating system, kailangan ta magbutang og major task. So, example, software design, cost management plan, and system testing. Okay? So, since it is in level 2, murag, technique na lang po ni nato guys para makabalo mo unsa ang pagbuhat sa WBS. Ano siya, it involves two numbers, no? 1.1, 1.2, and 1.3. So, inana ang order niya from left to right siya pagkabutang. Okay, number 3.
Okay? May subtask of major task siya actually. So, in here, in this example, actually, mao po ni ang example nga naa sa book, no? Pero ano manggod siya kanang ato anang ni i-correct kay later ako ning iano sa inyo ha kay murag mamali manggod ang interpretation pag inani siya pagkabutang. Pero under sa software design, we have two subtasks of the major task as portrayed in here. Then under sa cost management plan na major task, we also have two. Then under sa systems testing, we also have two. So inana siya pagkabutang. So ang level 4 naman, katong work packages, so mo na siya ang mga katong specific na task niya. Pero ang uban, they always go with a sentence on how they are going to kuan kanang on how they are going to perform the task. Inana ang usual nga level 4. Okay, so atoan ni siyang kuanon i-analyze kung nganong dili kumuuyon ani actually. So imagine tama maning wait lang ha. Okay, ako na lang siyang i-copy paste. Tapos ana nato diri So in here, ang ingon ako sa inyo nga mali is kani siya nga part, kani siya nga portion sa level 3 and level 4 actually. So kung inani man gud ang iyahang nawong guys, dako man gud siya possibility nga inaani ang interpretation niya nga under ni software design is only develop GUIs. Tapos under pa siya develop GUIs is si ensure compatibility with the earlier version, which is wrong. Remember that both are under the software design. Tama? So dili siya ingon nga kani siya diri sa 1.1.2 is under ni 1.1.1. Actually kani silang duha is under ni 1.1. Same goes diri sa duha. So dapat dili siya na pagka-portray. So dapat iirog na nato siya. Ato ana siyang itapad silang duha. Then you make a kanang connector attaching the two kuan. Asa na? Okay, wait lang ta guys. Kay medyo lisod-lisod siya i-connect. Okay, ana na lang. Aha. Tapos kani siya na ana. Okay, dira siya naka-connect. Bahala nang mahiwi basta ang importante atong nasubayan ang discussion. Sumuro siya ginana kumbaga. Pero kay kamo pwede man mo nga magtarungon may enough time nga tarungon siya, pwede ra pud siya. Then pwede pud nga kaning iyahang kana i-move nato na siya gamay diri I-imagine lang nato nga na siya sa tunga just like kaning gani. Mas gwapo nga maano siya ba kanang medyo ma-center gani jud siya. Ana. Since wala man tay space kaayo pero og naatay enough time ani so ato adyo ni siya masubayan. So inana siya na i-connect siya. Aha. Inana siya dapat og dating pero i-imagine lang ha kani siya is naa diri sa tunga. Then kani siya if we have other spaces pwede ra pud siya. So inana siya dapat og dating as well as diri So in that case dili ta makaingon nga si ensure capability with earlier version is kanang under siya ni develop GUIs. Pero under ni silang duha diri So other option, ma'am, what if kanang dili masigo sa papel? So other option is pwede siya i-in-ani. Okay. Pwede siya i-irog na ko diri gamay ha. Pasag di lang na nga makuan na siya. Okay, pero ang importante is nakuha nato ang iyahang pag-analyze ani kay medyo tricky. Okay, pwede siya ani. Dili siya nakabutang. Okay, bahalag mahiwi guys, pero inyuhan na lang kamo na lang bahala mag-igo og kanang sa pagwapaan na. So inana siya dapat pagka butang. Pwede po siya inana. So dili pasabot nga na siya sa taas, under na siya ani because they are connected with one stem. Remember they are connected in here. Pero
dira sila gibutang sa kilid tungod kay naatay maglisod ta kung unsa ang ano niya um maglisod ta sa spacing, I mean. So inani man gud ang mahitabuan na if ever nga kani ang ato ang sundon, no, unsa may interpretation ana niya. Okay, so for example ang head ninyo is si Ma'am Luzada. Ang naa diri nga faculty under ni Ma'am Luzada is si Sir Inocentes, di ba? Kailan na mo ani sa inyong mga personnel. Tapos ang naa pa jud diri is si Sir Jao. Okay. Pag inana man gud ang interpretation, guys, si Sir Jao is under ni Sir Inocentes. Inana siya ang mahimong interpretation, which is wrong, di ba? So dapat inanion sila pagbutang. So meaning si Sir Inocentes of si Sir Jao is under tanan kay Ma'am Luzada. So mao nang we should correct our work breakdown structure because the interpretation might get wrong. So same as katong diri sa baba, dapat i-correct po ni nato siya. Example, 1.1.2.1 asa man na siya mabilong, di ba diri na siya mabilong. Remember nga ang previous niya is 1.1.2 kanang tulo. So it means nga pag mag-add tag 1, so magdungag ta og kani. So kani silang tulo actually 1, 2, 3 under ni sila ani niya. So kailangan i-correct po na ninyo siya sa baba. Okay, so please take note of that kay mag-wrong jud ko sa exercises nato pag once nga kani ang ato ang gi-follow. Okay, this is wrong man good. Okay, so actually in the book, ani siya pagka-portray actually in the book. Pero of course, we must correct what is wrong. Okay, dili man pud pwedeng ang itudlo na ko sa inyo ang mali, right? So, that's it. And let's go to project scheduling techniques. So, ensure that all activities are planned for. Their order of performance is accounted for. The activity time estimates are recorded. And the overall project time is developed. Okay. So, purposes of project scheduling. It shows the relationship of each activity to others and to the whole project. Kumbaga, pwede ba nga magdungan og start sa letter A o B? Pwede ba siya? Or kailangan nga si A sa jud mauna before mag-start si B. Okay? So, natay mga inaana nga ipang-analyze nato, dapat siya during the brainstorming with the project team. Second, identifies the precedence relationship among activities. Okay? So, i-analyze gihapon na nato kung unsa ang mauna, then unsa pod ang magsunod. Kumbaga, for example, kung magbuhat mo og balay, okay ra ba nga mag-una mo sa atop o buhat? Asa man yung itaod ang atop, no? So, first nga mga activities nga dapat i-accomplish. Dili kay mo diretso ka buhat og rooftop. Right? So, mo na siya ang kailangan i-analyze. Third is encourages the setting of realistic time and cost estimates for each activity. So, dili porke nga ikaw ang project manager, ikaw na ang magbuot tanan sa oras o sa cost. So, kailangan jud ka mag-consult og mga experts and specialists para mag-forecast ana niya. So, dili ta magpahawd-hawd or magbuot-buot tungod kay kita ang head, for example. And then, helps make better use of people, money, and material resources by identifying critical bottlenecks in the project. So, dili dyan na siya malikayan, guys, that in a project, na-adjud tayo mga certain projects nga, kanang dira adjud ta madrag, dira adjud ta madugay, no? Paspas kay ta sa sugod. Usually, dito ata madugay kung asa ta hapit na mahuman. Kay mo na ang usual, mga finishing touches. So, yun, project management techniques used in scheduling. We are going to use the Gantt chart, the critical path method, and the PERT. Pero kaning last two, we will discuss this in the next video. So we will just end up on Gantt chart today. Okay, simple Gantt chart. Inana siya ang iyang nawong, no? Diri nga part, diri na to ma-identify tong specific activities nga gi-identify. Kato ganing sa pagbuhat og WBS, di ba nato activities very important nga ma-specify nato kung unsa ang activities. Diri naman na corner, diri na to mabantayan or ibutang i-place nato ang time. Pero
i-identify ninyo kung unsa ang time nga gamiton. It's either daily, weekly, monthly, or quarterly. So inana siya, depende na ha. In this case, ang gigamit nato is monthly. Okay, January, February, March. Pero mas nindot guys nga inyo ha yung butangan og katong abbreviation niya, Jan, Feb, Mar, ana ba? So, example, design. Design will start on January and will end on June. Prototyping will start on March and will end on April. Testing will start on April and will end on mga second week sa June. Then revising will start on the mid of August and then mag-end sa mga third week sa June. Then ang pag-production will start on the second week of June and mag-end sa September. So, pero kana man gud kay base lang na sa nakabutang diri gibana-bana ra nako kung mga second week siya or kuan third week or mga ana. So much better guys nga para mas ma-specify pa jud siya kung pagbuhaton mo Gantt chart in reality, if ever nga inana ang iyang dating, butangin na lang jud pud ninyo og kanang specify dira kung pwede days or weeks siya or unsa ba nang nakabutang dira kay para dili pud ta maglibog and naman tay Excel, Microsoft Excel nga pwede nato siya ma-input kung inana. Dili ta maglisod. Sayon ra ni siya buhaton labi na kung naka-MS na Excel file. Okay? So this is a simple Gantt chart for a delta jet. Example anis kanang kanang before mag kuan kanang take off ang eroplano. And then, yun. So, as you notice, diri ang gigamit nila is minutes. Diba? So, 0 to 10 minutes, 10 to 20 minutes, 30 to 40 minutes. So, I advised you to follow this. Kumbaga, ang time of completion niya, muangkon og isa ka cell. Ana. Kay what if, ano lang siya be? What if kani ang atong gigamit, tapos maingon lang tag 1 minute. So, asa man ta mag-shade, ana, maingon lang tag 1 minute. So, maglisod kag shade kung asa dapit kasi dili klaro ang cell kung asa ra jud dira ang kaunon ana niya or under ana sa iya ha. Ba? So, mao na siyang kailangan particular pud ta kaayo ani. Okay, so mora na siya ang for the Gantt chart. So, take note lang ninyo ha, kato kong advice. Dapat ang time completion mo angkon og isa ka cell. Nakakulong jud siya sa isa ka cell. And then, pag napa siya specific, pwede po niyo butangan pag specific dira, nga 1 to 30 ang adlaw, ana. So, diri apon nga part na diri ang design, iyahang activities, specific activities na kabutang. So, in your examination, ang buhaton nako, maghatag ko sa inyo ha og mga activities and time of completion nga naka-word. So, kamo na lang ang mag-portray sa Gantt chart. Sa WBS naman, for your exercises, maghatag ko sa inyo ha og kanang in the examination is maghatag og level ID and then equivalent niya nga katong description. Then kamo na ang mag-arrange sa katong iyahang structure. Kamo na ang mag-arrange. So ang bantayanan lang ninyo ato para maka-arrange mo is ang iyahang level ID. Diba? Kabalo naman tad sa tong level ID. So, given na siya tanan, igo na lang ninyo ingon. So, ang last topic is about project controlling. Kato, ingon na ako ang pinakalisod. So, it actually discusses about close monitoring of resources, costs, quality, budgets, feedbacks, enables revising the plan, and shift resources. So, computerized tools produce extensive reports. So, naatay mga system po nga pwede gamitin for PERT and CPM. So, actually, kung gusto ka mahimong contractor sa isa ka project, for example, kanang flyover project nato dira sa National Highway. So, para makapasar ka as a contractor dira, usually, isa sa requirement ana is pabuhaton ang contractor o kanang PERT and CPM. Okay, I heard from that because I have a friend before nga nag-ask about unsaon siya pagbuhat. Kay ang iyang husband manggod is kanang gipabuhat og inana. So they want to have a deal, to make a deal. Pero part sa
part sa pag-close sa deal is pakitaon sa sila dapat sa PERT and CPM. So, inani po siya ka-crucial. Okay? So, that's it. Dira lang sa tataman. And then, on the next video, I am going to discuss to you about the PERT, CPM, and project crushing. So, kanang tulo ra na sila pero grabe ang unsaan na. Grabe ang kanang challenges and then complexity sa discussion. So, brace yourself, guys. So, pag natin dili masabtan, take note lang, tapos ask me during sa ato ang video conference. Okay, so that's it. Thank you, and I hope you learned something in my video. So don't forget to subscribe in my YouTube channel para updated ta sa mga videos na i-post na ako. Okay, thank you.